Mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Okay ha, naka-hack for golf tayo. Okay mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Lan ng hashtag Walk with Lan. Ha? Talagang ano po tayo, no? Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman. Ang idol po natin ay sila kay Deo Macalpa. Okay? Kaya po ginagaya natin siya. Hoy mga bubwit, sa opisina, sa construction site, sa DPWH District Office. Salamat sa mga tip. Ngayon, ang headline na talagang nakakapikon, patay na si Yusek Catalina Cabral, yung dating undersecretary ng DPWH na key witness sa flood control anomaly. Namatay daw sa pagkahulog sa bangin sa Cannon Road. Benguet, suicide ba ito o silence witness? Huwag tayong magpaloko. Mga OFW sa US, Canada, Australia, UK, UAE, Italy, Japan, Germany, Hong Kong, at syempre sa buong Pilipinas. Welcome po kayo. Kayo at tunay na bayani na nagpapadala ng pera para sa bayan. Pero ang pera ninyo ginagamit sa ghost projects. Nakakatawa ba? Hindi, nakakaasar mga kaibigan. Una, sino ba si Cathy Cabral? Civil engineer yan 30 years o 40 years na sa DPWH, unang babaeng umakyat mula rank and file hanggang undersecretary for planning, model daw ng women in infrastructure, pero ngayon model na ng korupsyon. Ayon sa testimonya ni dating Yusek Roberto Bernardo, si Cabral ang gatekeeper ng budget insertions sa National Expenditure Program. Siyang nagdi-decide kung aling project ang ilalagay, alin ang tatanggalin, at may allocables daw. Code word for kickbacks. Bilyon-bilyon, Sa Bulacan pa lang, 95 million those projects na Bukawi. Sa Plaridel, 69 million pesos. Sa Nauhan, Oriental Mindoro, 289 million pesos. Nakakatawa. Flood control daw, pero flood sa bulsa ng iba. At ngayon, patay na siya. Noong December 18, 2025, hinatid siya ng driver sa Cannon Road. Hinayaan daw mag-isa, tapos hindi na nakita. Nahanap sa Ravine, death on arrival. Foul play? Ang ICI mismo nagsabi, probe thoroughly, baka connected sa anomalous projects. Hoy mga congressman, kayo bang natatakot yung mga insertions ninyo sa budget? Parang special order sa Jollibee. Dagdag na fries sa akin, pero ang fries pera ng bayan. At si Cabral alam niya lahat. Kaya bago pa siya magsalita sa ICI, bigla na lang, oops, nadulas. Mga kababayan, isipin ninyo, trilyong piso ang flood control budget sa last 10 years. Pero ang mga tao laging nababaha. Sa Bulacan, ghost projects, walang concrete. Pero may contractors na may mga bagong kotse. Nakakatawa ba? Parang comedy show Pero audience tayo ang nagbabayad ng ticket. Ngayon, ang pinakamahalaga, ang sinabi ni Shelo Magno sa On Point ni Pinky Web. Economist siya, dating DOF undersecretary. Sabi niya, dapat ilabas sa publiko ang testimonya ni Cabral. Bakit? Kasi patay na siya. Wala ng witness. Walang paper trail sa informal process ng pagpili ng project. Puro usapan sa golf course o sa opisina. So, how can we now establish the cases against politicians if your witness is gone? Yan ang tanong niya. Ang tama siya Ang ICI transparent dapat. Ano ang nakuha nila? Ano ang mga documents? Hanggang saan ang investigasyon? Ngayon, lalo tayong lost. Okay? Itong magandang point Kung hindi ilalabas, parang sinasabi, huwag kayong mag-alala, kami na bahala, magtago ng katotohanan. Sa totoo lang, mga kababayan, ito ang problema ng sistema. Informal daw ang proseso, walang transparency, kaya madaling mag-insert ng projects para sa kickbacks. Sa Bulacan, sa Davao, sa lahat ng lugar, pareho at ang resulta, baha pa rin dahil substandard o ghost projects. Ano ang solusyon Transparency, ilabas ang testimonya, protektahan ang witnesses, at hold accountable ang mga politiko na gumagamit ng pera ng bayan para sa sarili. Ay, mga kababayan, maiksi lang to Mga kababayan sa Pilipinas at sa abroad, huwag tayong manahimik. Mag-subscribe na sa hashtag Walk with Lan. Sumali, Sumali na sa YouTube membership. Sama-sama natin itindig ang katotohanan. At habang nanonood, shop na rin sa YouTube Shopping via Shopee at Lazada para support ang local economy habang lumalaban tayo para sa bayan.
Salamat sa inyong solid na suporta. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with Lan. Hanggang sa susunod na komentaryo. Ingat kayo at huwag kalimutan ha. Sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ito. Mabuhay po ha! Mabuhay, mabuhay, at mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po.